Bago tayo magsimula ay nais ko po munang ipaalam sa inyo na ang bagong istoryang ating tatalakayin ngayon ay maaaring magpatirik sa inyong balahibo, kaya naman sa matatakutin dyan ay ayos lang laman kasi pareho rin naman tayo. Sa mga interesado naman ay kuha ka na sa kusina ng makakain na babagay sa panunood, at halina't sama-sama nating pagsaluhan ang bagong kwentong ito. Sa unang panimula ng ating bagong kwento ay nagumpisa ang lahat sa isang madilim na gabi habang mapayapang nagmamaneho ang isang lalaki, kung saan siya ang ating pangunahing tauhan sa bagong kwentong ito na puno ng katatakutan. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon ay bigla na lamang niyang nakasalubong ang isang malaking sasakyan sa matarik na kalsada, dahil roon ay dali-dali niyang pinihit ang manibela para iwasan ang truck. Kaya naman nagresulta ito sa pagkawala ng kanyang kotse sa tamang linya, dahilan upang mahulog ito paibaba ng mabilis patungo sa kailaliman. Hindi nagtagal matapos bumagsak ang ating bida ay lumubog ito sa malalim na tubig ng kawalan, ngunit habang nangyayari ang kanyang patuloy na paglubog na para bang walang katapusan sa kailaliman ay may isang malaking nilalang ang nagsalita sa kawalan kung saan binabanggit niya isa-isa ang masasamang ugali ng mga tao. Ang ilan ay mangmang, sakim, pagtataksil, at ang ilan naman ay mga bulag. Bukod roon ay sinabi niya rin sa binatilyo na ang mensahero ay nagdala ng mga salita dito, at ang salitang ibinigay noon ay tinatawag bilang Blessings of the Nameless Mist. Ipinaliwanag niya ang kahulugan noon at iyon ay ang pagbabalik ng yakap ni Azathoth, kung saan magpakailanman ay mahuhulog ito sa bilangguan ng mga lumang araw. Makalipas lamang ang ilang sandali matapos mahulog ang ating bida sa misteryusong lawa ay mabilis na ring bumalik ang eksena sa nakaraan kung saan may isang tao ang nagsasalita sa background kung saan pinagmamadali nito ang kanyang kasama dahil nabalitaan niyang mayroong nangyayaring pagtatapat malapit sa unahan. At mula naman roon sa kaganapan na pinangyayarihan ng confession ay agad tumanggi ang babae, sa kadahilan ng wala talaga siyang planong makipag-date kahit kanino man. Dagdag niya pang bagamat simula pa ng kanilang pagkabata ay magkaibigan na sila, ngunit ang tingin niya lamang rito ay isang kaibigan. Samantala ipinagtaka naman ng lalaki kung nasaan siya ngayon, ngunit sa mga puntong iyon ay tinawag ng babae ang pangalan ng lalaki bilang Suchi sabay sabing mabait naman ito. Subalit hindi naman maunawaan ni Suchi kung ano ang nangyayari, gayon na rin ang tinanggihang kanyang pagtatapat. Bukod dyan ay sobra rin ang sakit ng kanyang ulo sa mga sandaling ito, at ang tangi niya lamang natatandaan ay naaksidente siya ngayon kaya naman malaking katanungan para sa kanya kung papaano siya biglang napunta rito. Lumabas na sa katawang ito napunta ang ating bida kung saan bagaman sa realidad ay tahimik siya na para talagang literal na nabasted matapos siyang tanggihan ng babae, ngunit sa kanyang kalooban ay takang-taka na siya kung isa lamang ba itong panaginip o guni-guni. Samantala dahil sa pagka-reject ni Suchi ay naging maingay ang paligid dahil sa mga tsismosa at tsismoso na kapwa niya mag-aaral, gayunpaman ay wala siya ritong pakialam dahil tuluyang napagtanto niyang totoong ang tao ang kanyang mga nakikita at hindi isang guni-guni lamang. Lumingon siya sa kanan upang mas lalong mausisa ang kanyang paligid, ngunit matapos niyang makita ang itim na aninong nakikihalubilo sa mga tao ay napatanong siya kung ano ang bagay na iyon. Tiningnan niya ito ng maayos upang masusing suriin at muli siyang napatanong sa kawalan kung isa ba iyong usok. Bukod roon ay malaking katanungan rin para sa kanya ay kung bakit hindi ang mga tao nagre-react, o dahil lang ba yun sa hindi nila ito makita. Samantala nang tuluyang mapansin ng babaeng childhood friend ni Suchi ang kakaibang ikinikilos ng kanyang kababata ay dito na siya nagtaka, kaya tinanong niya ito kung ano ba ang tinitingnan nito dahilan upang agad ang ating bida mapalingon pabalik. At sa kanyang ginawa habang tinatanong siya ng babae kung ayos lamang ba ito ay nakita niya ang maraming itim na usok na nakabalot sa kanyang kababata pati na rin sa mga mag-aaral na nanunood, matapos makita ay labis siyang nabahala sapagkat napansin niyang palapit sa kanya ang itim na anino. Nang dahil sa kakaibang bagay ay kaagad siyang tumakbo palayo habang makikita namang tila mas lalo pang tumaas ang anino, kaya naman hindi na niya inintindi pa ang babae at tumakbo na lamang siya palabas ng paaralan. Sa ginawa ni Suchi ay naiwang tulala ang kanyang kababata sa kaganapan na walang masabi sapagkat wala siyang ideya kung ano ang nangyayari rito. Mula naman sa eskinita habang patuloy pa rin ang pagtakbo ng ating bida ay hindi niya maalis-alis sa kanyang isip ang katanungang bumabagabag na ano ang kanyang mga nakita at anong klaseng lugar ang kanyang napasok, sa kadahilanang ito'y ganap na kakaiba mula sa kapaligiran kung saan siya dating nakatira.
Bukod pa dyan ay nakasuot rin siya ng damit ng high school uniform, kaya naman napatanong siya kung dahil ba yun sa siya'y isinilang muli. Gayunpaman ayos na sana ang takbo ng kanyang kapalaran subalit sa kasamaang palad ay nalaglag pa ang dalang wallet ng bago niyang katawan, kaya't nang mapansin niya iyon ay napalingon siya rito ng may halong gulat at pagtataka. Ilang sandali matapos niyang pulutin at buksan ang wallet ay nakita niyang may laman itong ID card, kung saan nalaman niyang mula rito ay Suchi rin ang pagkakakilanlan ng bago niyang katawan gaya ng kanyang pangalan. Subalit habang tinitingnan niya ang ID ng lalaki ay bigla na lamang siyang natigilan, habang gulat na gulat sa misteryosong nagsasalita ay nagtataka siya kung ano ang boses na iyon sa kanyang ulo. Matapos niyang isara ang kanyang wallet ay napagtanto niyang tama nga ang kanyang hinala, naisip niyang ang aksidente sa sasakyang iyon ay hindi lamang nagdala sa kanya sa muling pagkasilang kundi ipinadala rin siya sa lugar na ito na tinatawag bilang nawawalang syudad, at ginawa siyang isang estudyante sa high school. Bukod dyan sa isip-isip niya ay labis siyang nagtataka kung ano ang itim na usok sa paaralan ngayon lang, napatanong siya kung maaari ba iyong maging isang espesyalidad ng mundong ito kaya naman sobrang kalmado ng lahat. Gayunpaman hindi na niya iyon inalala pa dahil para sa kanya ay ang pagtakbo paalis ng paaralan ang mabuting pagpipilian, napatingala siya sa kalangitan sabay sabing ligtas na siya para sa ngayon. Subalit nang mapasulyap siya sa ibang parte ay labis siyang nagulat na para bang nakakita ng multo. Mula sa kanyang refleksyon sa salamin ay bumungad sa kanyang harapan ang dalawang kakaibang nilalang na nakatingin sa kanya. Kaya naman labis siyang pinagpawisan sa sobrang takot, samantalang kinumpirma naman ng nilalang sa kanyang kasamahan kung nakikita ba sila ng lalaki kaya't paulit-ulit niyang binigkas na kainin nila ito na labis ipinagtaka ng ating bida. At habang dinidilaan na siya ng nilalang ay tinanong niya kung ano ang nangyayari, labis ang kanyang pagtataka sa bagay na marahang lumalapit sa kanya. Dagdag niya pang tanong na pinagmumultuhan ba siya ng mga multo na labis niyang ikinapangamba, subalit sa mga puntong ito ay pinagnanasaan na siya ng dalawa dahil nalaman nilang nakikita sila nito. Gayunpaman dahil rin sa pinagsasabi ng dalawa ay tuluyang naunawaan ni Suchi na kapag nalaman nilang nakikita niya ang mga ito ay agad siyang kakainin, at nang dahil doon ay napagtanto niyang kung magkukunwari lamang siya na hindi niya ang mga ito nakikita ay baka sakaling gumana ang kanyang naisip. Kaya naman lalo niya pang nilakasan ang kanyang loob para sa kanyang kaligtasan at tuluyan siyang naglakad pasulong habang nakasunod pa rin sa kanya ang dalawang nilalang na tahimik siyang pinagmamasdan. Kasunod nito ay sumipol pa siya para iwas hinala, at sa kanyang ginawa ay mabilis namang kumagat sa bitag ang nilalang na malapit sa kanya dahilan upang labis-labis ang panghihinayang nito sapagkat hindi sila ng ating bida napapansin. At nang dahil rin doon ay agaran niya ring ibinalita sa kanyang kasamahan ang patungkol roon kung saan tila hindi daw sila nito nakikita, kaya't nang marinig yun ng kanyang kamukhang multo ay grabe na lamang ang panghihinayang nito sapagkat kung gayon nga ay hindi nila ito maaaring kainin. Matapos mapagtanto ng dalawa na hindi sila nakikita ng ating bida ay hiniwatan na rin nila ang pagsunod rito at agad silang sabay lumipad palayo. Ngunit sa pag-alis ng dalawa ay pasimple silang nilingon ni Suchi habang nagtataka kung tuluyan na nga ba ang mga itong aalis kaya napag-alaman niyang epektibo ang kanyang ginawang panlilinlang. Pagkaalis-alis lamang ng dalawa ay dali-dali na siyang kumaripas ng takbo pauwi sa kadahilan ng kailangan niya raw munang makahanap ng ligtas na lugar sa lalong madaling panahon, at ang tangi niya lamang naiisip na mapayapang kapaligiran ay ang kanyang sariling tahanan. Makaraan ng ilang oras, sa kanyang patuloy na pagtakbo ay tuluyan na rin niyang natanaw mula sa dekalayuan ang bahay ng tao na siyang dating may-ari ng bago niyang katawan ayon sa nakita niya mula sa ID. Agad niyang binuksan ang pinto at mabilis siyang pumasok rito sabay tinanggal niya rin ang kanyang sapatos. Sa isip-isip niya ay sa wakas nakarating na rin siya sa kanyang tahanan kaya sa ngayon ay ligtas na siya bagaman medyo may pag-aalinlangan pa sa kanyang mga salita. Subalit sa hindi inaasahang tagpo ay maging sa loob ng kanyang bahay ay mayroon ring lamang lupa kung saan sinabi ng nilalang na bumalik na rin ito sapagkat inintay ito ni mama ng matagal, dahilan upang labis na magtaka si Suchi kung anong ina ang tinutukoy ng nilalang gayong ang pagkakaalam niya ay dapat patay na iyon. Mula naman sa unahan bumungad sa kanyang harapan ang isang matangkad na malaking babae habang sinasabihan nito si Suchi na pumasok sa loob. Bukod dyan dahil sa biglang pagtigil ni Suchi ay labis siyang nagtaka kung nakikita siya nito. Nagngit-ngit naman si Suchi sa inis, nalaman niyang maging ang nilalang na nasa kanyang harapan ay gayon rin ang sinasabi katulad ng multo kanina,
kaya naman muli siyang nagpatay mali siya sa kanyang nakita sabay lakad paloob para hindi siya paghihinalaan ngunit sa kaloob-looban niya naman ay iniisip na niya nang umalis sa lugar na ito. Subalit hindi pa man siya gaano nakakalayo ay may isa pang multo ang sumulpot sa kanyang likuran na kung saan sa pagkakataong ito ay isang lalaki na tila ba asawa ng isa. Pinagsabihan ng nilalang si Suchi na kinakausap ito ng kanyang ina kaya bakit hindi ito sumasagot dahilan upang mapaisip si Suchi na magaling gayong ngayon na corner na siya. Bukod din dyan ay napagtanto niyang maging ang mga magulang ng katawang ito ay isa ring multo, kaya't kailangan niya raw magkunwaring wala siyang nakikita o naririnig na kahit ano. Sa kanyang paglalakad papasok, ang una niyang ginawa ay dahan-dahang paluwagin ang kanyang necktie. Ngunit habang ginagawa niya iyon ay tinanong naman ng lalaking multo sa kanyang asawa kung nakikita kaya sila nito o hindi sabay paulit-ulit niyang binigkas na nakakakita ito, at nang marinig ng babae ang sinabi ng kanyang asawa ay labis siyang nagalak, sapagkat kung talagang ang nakikita sila nito ay nangangahulugan lamang iyon na maaari nila itong kainin. Samantala dahil sa sinabi ng dalawa ay mas lalo pang pinagbutihan ni Suchi ang pagkukunwari kung saan makikitang talagang halos ma-perfect na niya ang kanyang pagiging walang pakialam. Nang matanggal ang kanyang jacket ay umakyat na rin siya sa hagdan patungo sa loob ng kanyang sariling silid kaya napagtanto ng nilalang na hindi sila nito nakikita. Makaraan lamang ang ilang sandali matapos makapasok ay agad ni Suchi isinara ang pinto at nilock niya na rin ito. Matapos iyon ay napahawak siya sa kanyang dibdib dahil sa bilis ng tibok ng kanyang puso dulot ng sobrang takot mula sa mga pangit na halimaw na kanyang nakasalamuha. Bukod dyan ay tuluyan niya na ring napagtanto na hindi ligtas ang bahay na ito, samantalang dahil naman sa taas ng kanyang silid mula sa lupa ay maging ang bintana ay hindi niya rin maaaring gamitin. Gayunpaman bigla siyang nabahala nang marinig niya ang pag-uusap ng dalawang multo mula sa likod ng pinto kung saan tila may kakaibang napansin ang kanyang ina sa ikinikilos niya ngayon, sapagkat karaniwan sa mga oras na ito ay mabilis ring itong lumalabas para kumain dahilan upang mapagtanto ng lalaking multo na nakikita sila ng ating bida. Kaya naman agad niyang binuksan ang pinto sabay akit sa kanyang asawa na pumasok na sila upang kainin ito, at habang nagpipilit ang dalawa pumasok ay labis na nabahala si Suchi. Agad niyang hinarangan ang pinto gamit ang kanyang katawan para hindi ang dalawa makapasok. Naisip niyang mula rin mismo sa bibig ng dalawang nilalang ay nalaman niyang karaniwang lumalabas pala ang katawan na kanyang ginagamit para kumain, kaya't nang dahil sa ikinilos niya ay napukaw nito ang pansin ng dalawa. Makaraan lamang ang ilang sandali tuluyan na ring bumukas ang pinto, ayon sa unang plano ay kailangan niya munang buksan ang pinto at lumabas. Sa kanyang ginawa ay bumungad sa kanyang harapan ang hindi kaaya-ayang pagmumukha ng dalawa habang nakangiti ng malawak. Ngunit kahit na ganun alang-alang sa kanyang kaligtasan ay lakas loob niyang hindi pinansin ang dalawa. Matapos tuluyang makalabas ay patay mali siyang patuloy na naglakad na para bang walang nakikita o naririnig kahit sinasabihan na ito ng ama ng dati niyang katawan na alam niyang nakikita sila nito kaya inutos niyang huwag na itong magkunwari pa. Lumapit naman ang kanyang ina sa mesa upang ipakita ang kanyang mga niluto at inalok niya si Suchi na kumain dahil ginawa niya pa ito ng paborito nitong pagkain sabay tanong kung nakikita ba nito iyon. Subalit para sa ating bida ay alam niyang isa lamang itong patibong sapagkat gusto lamang nilang subukin siya pagkatapos malaman ay kainin. Kaya naman hindi na niya ang nilalang pinansin pa at kumuha na lang siya ng pagkain sa refrigerator upang ito ang kainin. Gayunpaman habang siya ay kumakain, patuloy pa rin ang pagmamanman ng dalawa sa kanyang bawat galaw, nang dahil doon ay nasambit ng multong lalaki na tila may mali rito gayong hindi ito nakakakita. Galit namang padabog na pinagpilitan ng kanyang ina na nakakakita ito, ngunit talagang determinado naman si Suchi na hindi siya mabuko, kaya't patuloy lamang niyang tinapos ang kanyang pagkain kahit na dahil sa ginawa ng kanyang ina ay natapunan siya ng tubig sa kanyang bibig. Sa kanyang mahusay na pagganap ay napaniwala niya rin ang ama ng bago niyang katawan na wala itong nakikita, kaya naman biglang nabawasan ang nakakakilabot nilang hitsura at napagtanto rin ng lalaki na hindi nila ito maaaring kainin na labis ikinadismaya ng kanyang asawa. Makaraan laang ang ilang sandali ay tuluyan na rin ang ating bidang nilubayan ng dalawa kung saan ang kanyang ina ay nagluto na lamang ng ibang putahe dahilan upang makahinga na siya ng maluwag. Samantalang ang kanyang ama naman ay dumaritso sa sofa para magbasa ng dyaryo gayong bagaman labis siyang nagugutom ay hindi rin naman siya makakakain. Sa kabilang banda, naisip ni Suchi na mukhang nagawa niya rin ang mga itong lukohin. Dagdag niya pang upang maiwasang makain,
Kailangan niyang patuloy na maglaro ng bingi at pipi pag-uwi para hindi niya mapukaw ang hinala ng dalawang ito. Higit sa lahat, nalaman niya ring tila ang tanging kinakain lamang ng mga multo ay yung nakakakita sa kanila. Hindi rin nagtagal tuluyan na rin siyang natapos sa kanyang pagkain, habang nag-iinat kasabay ng paghikab ay pinaringgan niya ang dalawa na busog na siya kaya lalabas muna siya upang maglakad-lakad para na rin sa ehersisyo. Ilang sandali lamang ay hindi na rin siya nagtagal pa at agad na din siyang lumakad palabas para sa pansariling kadahilanan, kaya't sinabihan ito ng kanyang inang bumalik ng maaga. Ngunit gaya sa isang walang pakialam na ordinaryong tao ay patuloy lamang ang ating bida dumaritso palabas na parang walang alam, habang nakadungaw ang multo na kanyang ina sa bintana ay naisip niyang sa wakas nakahanap rin siya ng idadahilan upang makalabas sapagkat ang lugar na ito ay hindi para sa mga buhay. Bukod dyan, naitanong rin niya kung paano kaya siya makakabalik sa orihinal niyang mundo. Gayunpaman bigla na lamang siyang natigilan sa kanyang paglalakad at labis na pinagpawisan dahil sa takot, mula sa paligid nakita niya ang napakaraming malalaking halimaw. Agad siyang lumingon sa ibang dako ngunit mas lalo lamang siyang natulala sa kanyang nasaksihan, sa kadahilanang sumambulat sa kanyang harapan ang mga dambuhalang multo na mataas pa sa gusali kasabay ang mga lumulutang na nilalang, habang sa ibaba naman kasama ng mga ordinaryong tao ay makikita ang iba't ibang klaseng nakakatakot na nilalang kung saan sa sobrang dami nila ay halos nagsisiksikan na sila sa kalsada. At sa madilim namang parte kung lilingon si Suchi sa kanyang likuran ay dito niya makikita ang mga kakaibang multo, samantalang doon sa himpapawid ay nagkalat ang malakit maliliit na halimaw. Kaya naman napasambit na lamang siyang talagang nakakabaliw ang mundong ito. Bukod dyan ay kailangan niya ring makahanap ng paraan upang makaligtas. Matapos ang kagilagilalas na kaalaman ay mabilis na ring sumapit ang kinabukasan kung saan doon na rin si Suchi natulog sa kanyang sariling bahay. At habang naglalakad papasok sa eskwela ay labis ang kanyang inis sapagkat napag-alaman niyang kahit saan ay nagkalat ang mga multo. Kaya naman mukhang kailangan niya pang siya ang mag-adjust gayon na rin na mabuhay gamit ang pagkakakilanlan ng bago niyang katawan para sa ngayon at mag-isip ng isang bagay ng dahan-dahan. Dagdag pa niyang ang mga dumadaan na ordinaryong tao sa kanyang paligid ay tila hindi alam ang mga bagay na nakikita niya. Nagmadali siyang tumakbo patungo sa bus matapos niya marinig mula sa speaker na nakarating na ang sasakyan na tinatawag na Bus 811. Bukod dyan ay nakiusap rin ang nagsasalita na pakiswipe na lang ang kanilang card o magbayad na lamang gamit ang mga barya kapag sila ay sasakay. Agad namang binati ng driver ng bus si Suchi ng magandang umaga sabay sabing dumating ito ng tamang oras ngayon. At sa sinabi ng driver ay binati niya rin ito pabalik. Ipinaliwanag niya kung bakit siya maaga kung saan parating na raw ang pagsusulit kaya hindi niya kayang maghinay-hinay. Gayunpaman sa loob-looban niya ay dahil sa kanyang nakikitang napakaraming kakaibang bagay, gusto niya naman munang makakita ng isang aktwal na tao kahit papaano naman para naman siya ay maging komportable. Subalit sa hindi inaasahang tagpo maging ang driver ng sinasakyan niyang bus ay nagbabalat kayo rin pala bilang tao, dahilan upang mabilis siyang maalerto. Habang inilalabas ng halimaw ang kanyang totoong hitsura ay tinatawag niya ang ating bidang masipag kaya naman tiyak niyang mabuting estudyante ito, subalit napatanong naman si Suchi sa kawalan kung ano ba ang nangyayari. Gayunpaman isala ang pala iyong bitag at nang malaman ng driver na walang reaksyon ang bata ay ibinalik niya na rin ang kanyang pangit na muka, samantalang sumagot naman si Suchi na binobola lamang siya nito kaya uupo na siya sa likod. Dahil roon na pag-alaman niya ring maging ang mga mukhang tao sa panlabas nitong anyo ay maaari rin palang isang multo, kaya naman napatanong siya kung gaano kaya karaming multo at halimaw ang nagtatago sa mga tao sa lungsod na ito. Matapos umupo ay muli niyang tinanong ang kawalan na ito ba ang kanyang isyo na nakikita niya ang mga bagay na hindi nakikita ng mga ordinaryong tao, o ito ba ang orihinal na problema ng mga host. Bukod dyan ay nagtataka rin siya kung ilan ba ang hindi niya pa nalalaman sa mundong ito. Makaraan ang ilang sandali ay ipinahayag ng boses sa speaker na ang sunod na hihintuan ng bus ay ang akademyang tinatawag na Los City Municipal Academy, kaya naman pagkarating nila roon ay agad na ring bumaba si Suchi habang ang speaker ay muling nagpapahayag ng tagubilin sa mga pasahero na lumabas sa natatanging pinto at mag-ingat sa kanilang hakbang. Mula naman sa kahabaan ng daan, bagaman sa panlabas na anyo ay talagang mukhang ordinaryo ang mga taong dumaraan, subalit sa panloob nila ay mangilan-ngilan lamang ang talagang totoong tao kaya naisip ni Suchi na ang lungsod na ito ay halos nasakop na ng mga nilalang na ito.
Dagdag niya pang ngayong nasa unahan na niya ang eskwelahan, napatanong siya sa kawalan kung ano ang maaaring mangyari sa campus. Makaraan lang ang ilang sandali ay nakahinga na rin siya ng maluwag dahil natano na niya ang eskwelahan. Mula sa harap ng billboard sa maraming tao ay may isang nilalang ang pasigaw na nagsabing tumingin sila sa ranking list para sa pagsusulit. Matapos niyang makita ito, labis siyang nagulat at namangha gayong nalaman niyang nangunguna na naman si Suchi sa lahat habang ang ating bida naman ay tila wala roong pakialam. Subalit matapos niyang maunawaan ang sinabi ng sumigaw ay napamulagat sa gulat ang kanyang mga mata. Subalit ang ikinagulat niya pala ay dahil napag-alaman niyang walang multo sa eskwelahan at maging ang anino mula kahapon ay tila naglaho rin. Agad siyang lumingon sa labas ng paaralan, subalit mula sa malayo ay nagkalat pa rin doon ang mga nilalang. Gayunpaman biglang napukaw ang kanyang interes nang mapansin niya ang isang nagliliwanag na bagay kalapit ng malaking puno. Dahil roon ay kaagad siya ritong lumapit at doon nakita niyang isa itong magaspang na asin para sa exorcism. Kaya naman napatanong siya kung ito ba ang may kagagawan sa pagkawala ng mga iyon. Bagamat napansin niyang ang salt dish na ito ay hindi sinasadyang inilagay dito ngunit sang-ayon rin siya na ang pagkakaroon ng proteksyon ay palaging mabuti. Ilang sandali ay napalingon siya sa bagay na nakasabit sa itaas ng puno. Sa kanyang ginawa ay nakita niyang ito ay kagamitang pantaboy ng multo na tinatawag bilang demon-slaying sword. Kaya't napatanong siya kung maaari bang may isang tao ang sadyang gumawa nito. Subalit hindi pa rin siya kumbinsidong ito talaga ang dahilan upang panatilihing doon lamang sa labas ng paaralan ang mga multo. Gayunpaman bigla na lamang siyang malakas na pinalo ng kanyang kaklase na labis niyang ikinagulat. Pagkatapos ay umakbay ang lalaki habang nagtataka dahil sa isang tapik lang ay natakot ang kanyang kaibigan gayon na rin nang mapansin niyang ito'y maputla, kaya naman tinanong niya kung hindi ba ito nakatulog ng maayos. Lumabas na ang lalaking dumating ay nagngangalang Zia Yusho na isang kaklase ni Suchi, samantalang sa kaloob-looban naman ng ating bida ay sino namang matino ang makakatulog ng maayos sa lugar na punong-puno ng multong gaya nito. Ngunit dahil sa hindi pagsagot ni Suchi ay inakala ng kanyang kaibigan na dahil iyon sa nangyari kahapon kaya ito malungkot, balisa namang sumang-ayon na lamang ang ating bida gayong hindi niya rin naman pwedeng sabihin ang totoong dahilan. Habang naglalakad ang dalawa patungo sa kanilang classroom ay sinabi ni Zia Yusho na palagi niyang napapansin na may nararamdaman din siya rito. Subalit tahimik lamang naman ang ating bida gayong sa kanilang paglalakad ay sinusuri niya ang paligid kung saan talagang ang kahit isang multo ay wala siyang makita. Dagdag pa ng kanyang kaibigan sa sinasabi nito kanina na hindi lang siguro siya pumayag dahil masyadong biglaan ang ginawang pag-amin nito kahapon, samantalang wala naman roong pakialam ang ating bida sapagkat naisip niyang mukhang maaaring magsilbing isang ligtas na lugar ang eskwelahang ito para sa kanya. Kaya naman napagpasyahan niyang magtago rito at tuklasin ang kanilang mundong Earth kung ano ang nangyayari. Gayunpaman dediretso na sana siya sa kanyang classroom ng mga sandaling ito ngunit may isang nilalang ang tumawag sa kanya, dahilan upang magtaka siya kung sino iyon. Mula sa kanyang likod nakita niya ang babae kahapon na siyang pinagtapatan ni Suchi ng nararamdaman bago siya muling isilang na nagngangalang Sinye na isa ring kaklase ni Suchi. Sinabihan nito ang ating bida na patungkol kahapon ay humihingi siya ng tawad, napakasikip kahapon kaya nagawa niya na lamang raw iyon ng walang kamalay-malay. Agad namang sumagot si Suchi habang tila nababalisa na huwag itong mag-alala, subalit pabirong tinanong naman siya ng kanyang kaibigan kung tapos na ba ito ng ganito lang, o dahil sa sobrang pagkabigla ay naging manhid na ito. Sa tanong ng kanyang kaibigan ay wala siyang masabi, subalit sa kaloob-looban niya ay sino naman ang may pakialam patungkol sa pagtatapat kumpara doon sa mga nakakatakot na bagay dahil parang wala lang naman kung isang pagtanggi lamang ang pag-uusapan. Samantala, kinumpirma naman sa kanya ni Sinye na hindi siya nito titigilan kausapin dahil doon, sa tanong ay tumugol naman rito ang ating bida ng positibo. Pero sa kanyang isip ay sinasabi niyang ang babaeng ito ay maaaring medyo mapagpanggap, sabay sabing palaging mas ayos ang buhay na tao kaysa sa multo gayong hindi siya nito iisipin na kainin sa lahat ng oras. Gayunpaman bigla na lamang siyang itinulak ng kanyang kaibigan palapit kay Sinye habang nagtatanong kung ano pa ba ang hinihintay nito, iminungkahi niya kay Suchi na bigyan niya ito ng yakap ng pagmamahal. Nang dahil sa ginawa ni Zia Yusho ay napayakap ang ating bida kay Sinye kung saan tumama pa ang kanyang muka sa malambot nitong siopaw dahilan upang mamula ang muka ng babae,
kaya naman mabilis si Suchi umatras at agad na rin siyang humingi ng tawad. Sa nangyari ay bigla na lamang nawala ang ulo ni Sinye kaya napatanong si Suchi kung nasaan iyon. Dahan-dahan siyang tumingin sa ibaba dahil may napansin siyang kakaiba, at mula sa kanyang kamay ay nakita niyang hawak na niya pala iyon habang sinasabi ng ulong iyon na ayos lang sapagkat isa lamang naman itong hairpin. Bukod dyan ay tinanong niya rin kung maaari pa rin bang sila ay maging magkaibigan, subalit hindi naman nakasagot ang ating bida sa labis na pagkabigla. Dahil roon ay mabilis nang kinuha ni Sinye ang kanyang ulo mula sa kamay ng ating bida. Matapos iyon ay agad na rin siyang tumakbo paalis ngunit bago tuluyang makalayo ay sinabi niyang dahil hindi ito sumagot sa kanyang tanong ay ibig sabihin lamang na pumapayag ito kaya naman mauuna na siya pabalik sa classroom. Samantala, tinanong ni Ziyayusho si Suchi kung ano ang nangyayari rito. Ito na nga ang nakatanggal ng hairpin ngunit ngayon ay ito pa ang umaasta na parang tanga. Gayunpaman wala roong pakialam ang ating bida gayong naisip niyang ang demon-slaying sword at ang magaspang na asin ay para lamang ipakita, sa katunayan ay naunawaan niyang wala talagang ligtas na lugar dito. Subalit hindi nagtagal ay sumagot na rin siya sa katanungan ng kanyang kaibigan kung saan ipinaliwanag niyang binabangungot siya nitong nakaraan, kaya't iniisip niya lamang kung pinagmumultuhan ba siya ng isang bagay na marumi. Sa kanyang sinabi ay agad na naniwala si Ziyayusho. Subalit sa kaloob-looban ni Suchi naman ay nawala na siya ng tiwala kahit kanino gayong hindi niya rin tiyak kung totoo silang tao kaya napagpasyahan niyang hindi ipaalam kahit kanino man na kaya niyang makakita ng multo. Nang dahil sa sinabi ng ating bida ay iminungkahi rito ng kanyang kaibigan na dapat itong magpunta kay Missy mula sa kanilang klase, sa kadahilan ng ang ama nito ay isang sikat na pari na nagmula sa Los habang si Missy naman ay isang shrine maiden na nagpapukaw ng pansin ng ating bida. Mabilis nang dumaan ang ilang oras, mula sa Class 3-5 ay makikitang nagsisimula na ang klase, subalit kahit na sa mga puntong ito ay iniisip pa rin ni Suchi ang Shrine Maiden na ipinakilala sa kanya ng kanyang kaibigan. At upang makasigurado ay nangalap siya ng impormasyon sa internet, ayon sa nakasaad, nabasa niyang ang shrine na pinagtatrabahuhan ni Miss He ay tinatawag na Fujin Shrine. Bukod dyan ay nakasaad ring ipinapasa ito sa henerasyon patungo sa sunod na henerasyon, kaya rin nilang magsagawa ng exorcism gayon rin sa mga pagpapala. At kinilala ang kanilang lupain dahil ito ay dalisay at banal na bansa, bukod dyan ay tinalo rin ng mga ito ang daan-daang multo. Kaya naman naisip ng ating bida na sa isang mundong puno ng mga multo na nakakahawa na sa kaluluwa, hindi daw nakakagulat ang pagkakaroon ng isang shrine maiden na may kakayahang magpalayas sa kanila. Nang dahil roon ay napangiti siya sa kadahilanang umaasa siyang sa paraang ito, baka may pag-asa pa para sa kanya. Sa kabilang banda ipinaliwanag ng guro sa lahat na nabanggit niya noon na ang ganitong uri ng tanong ay wala sa pagsusulit noong nakaraang taon, kaya itinuro niya sa lahat na tiyak niyang sa taong ito iyon maisasama. Gayunpaman habang siya ay nagsasalita mula sa kabilang panig, dahan-dahan nang nagsasara ang mata ng ating bida. At sa isang iglap bigla na lamang siyang napunta sa misteryusong lugar kung saan naramdaman niyang ang lamig ng tubig rito, at habang patuloy lamang ang kanyang pagbulusok pailalim ay napatanong siya kung isa ba itong dagat. Bukod pa dyan ay makikita ring may isang tila mukhang metro para malaman ang lalim at may numerong nakalagay, kaya naman napatanong siya muli kung ano ang numerong iyon gayon na rin sa pansukat. Makalipas ang ilang sandali ay nakarating na siya sa lalim na tinatayang 1190, at nagpatuloy pa ang kanyang mabilis na pagbulusok hanggang sa paglampas niya ng mahigit eksaktong 2,000 talampakan ngunit sa mga puntong ito ay hindi na siya mapanatag kasabay noon ay hindi na rin siya makahinga dahilan upang labis niya itong ikabahala. Gayunpaman bago pa siya tuluyang malagutan ng hininga ay agad na rin siyang nagising habang labis na pinagpapawisan. Nagtaka siya kung isa lang ba iyong panaginip sabay tanong kung ano talaga iyong malalim na dagat, at bakit siya nagkaroon ng ganoong panaginip. Matapos ang palaisipang naranasan ni Suchi ay mabilis na ring tumunog ang kampana ng paaralan na siyang hudyat na tapos na ang klase, kaya naman mabilis na ring nagsipag-uwian ang mga mag-aaral habang ang iba naman ay mas piniling magpaiwan sa iba't ibang kadahilanan. Gaya na lamang ng ating bida na gustong lapitan ang Shrine Maiden, subalit nagdadalawang isip naman siyang gawin iyon sapagkat napagpasyahan niyang kailangan niya munang pag-isipan ang kanyang sasabihin gayong hindi niya maaaring sabihin ng basta-basta na nakakakita siya ng multo. Bukod dyan ay napatanong rin siya kung dapat ba siyang magpadala muna roon ng mensahe para suriin ang intensyon nito.
Gayunpaman may isang nilalang ang lumapit sa kanya kung saan kinamusta siya nito kaya tinanong niya kung ano iyon. Ngunit dahil hindi lumingon ang ating bida ay tinawag na ng babae ang pangalan nito kaya naman agad siyang napalingon at doon ay nalaman niyang ito pala ay si Miss He, dahilan upang bumara ang kanyang bangko patungo sa sahig. Tinanong ni Miss He si Suchi kung papadalhan ba siya nito ng mensahe at kung mayroon ba itong nais sabihin sa kanya, tumugon naman ang ating bida na gusto niya itong makausap ng pribado. Sa hiling ni Suchi ay inutusan ito ni Miss He na sumama sa kanya na agad namang mabilis sumunod ang ating bida, kaya naman nag-usap na ang dalawa ng sila lang subalit mula sa bintana ay nakikita sila ng kanilang mga kaklaseng babae dahilan upang mapatanong ang babaeng nasa dulo na bakit nilapitan ni Suchi si Miss He. Itinanong rin naman ng nasa unahan kung hindi ba niya narinig na itinapon ito ni Ye kahapon. Habang ang pangalawa naman sa huli ay nagwikang ang bilis naman nitong lumipat kaya hindi niya namalayan na ganito pala ito kakulit. Matapos ang ilang paglalakad ay inutusan na ni Miss He ang ating bidang ipahayag na nito ang gusto nito. Agad na nilinaw ni Suchi na sinabi ni Zia Yusho na isa itong shrine maiden kaya naman tinanong niya kung ang dambana ba nila ay nag-aalok ng serbisyo. Matapos iyon ay dito na niya ipinaliwanag na minamalas siya nitong kamakailan at hindi pa maganda ang kanyang pakiramdam. Dahil dyan sa palagay niya ay maaaring naapektuhan siya ng isang bagay na marumi kaya nais niya ritong humingi ng isang exorcism. Nang marinig lahat ni Miss He ay napatingin siya kay Suchi ng maayos. Sa kanyang ginawa ay nakita niya ang isang nilalang na nakakapit rito at ipinahayag niyang mukha itong maputla sabay sabing talagang ang minumulto ito. Dagdag niya pang isa lamang itong maliit na isyo, gayunpaman ay inutusan niya rin ang ating bidang pumunta sa kanya mamayang tanghalian dahil kakayanin niya ito. Nang dahil doon ay labis na nagulat ang ating bida sapagkat talagang ang nakikita nitong minumulto siya kaya napagtanto niyang kagaya niya ito, samantalang sa isip-isip niya ay labis ang kanyang pasasalamat sa kadahilanang mayroon sa mundong ito na kagaya niya. At bukod sa nakakakita na nga ito ng multo ay kaya pa nitong magpalayas ng masama, dahil dyan ay naramdaman niyang ligtas na siya. Gayunpaman biglang lumingon pabalik si Miss He upang ipaalam na ang exorcism ay isang lehitimong serbisyo kaya may bayad, na mabilis sinang-ayunan ng ating bida sa pamamagitan ng pagtungo. At habang umaalis ay ipinaalala rin ni Miss He na huwag nitong kalilimutang dalhin ang cellphone nito pang bayad, samantalang naisip naman ni Suchi na kumpara sa multo ay wala sa kanyang problema ang pera. Pagdating ng tanghalian agad pumunta ang dalawa sa sports storage area ng paaralan, kaya napatanong ang ating bida kung talaga bang kailangang magtago sila ng maayos. Sa tanong ay kinumpirma naman ni Miss He iyon gayong ganun talaga ang dapat, ipinaliwanag niyang kung mahuhuli sila ng prinsipal ay sasabihin nito na ilegal ang kanyang operasyon at didisiplinahin siya. At nang marinig ito ng ating bida ay pinagsabihan niya ang kanyang kaklase na alam ba nitong hindi rin ito legal, gayunpaman iniabot lamang ni Miss He ang kanyang cellphone sabay sabing bago sila magsagawa ng exorcism ay kailangan muna nitong magbayad. Bukod dyan sinabi niya ring dahil magkaklase naman sila, bibigyan niya ito ng isang makabuluhang pangkaibigang presyo na kung saan ito ay $11 para sa swerte. Nang dahil sa ipinapakita ni Miss He na pagkasabik sa pera, napasabi si Suchi habang nagbabayad na buong akala niya ang Shrine Maidens ay ganap na inaalay ang kanilang sarili sa banal ng walang pakialam sa material na kayamanan. Ngunit sa sinabi ng ating bida ay tumawalaang naman si Miss He. Ikinatuwiran niyang kailangan ding maghanap buhay ng mga Shrine Maidens sapagkat hindi naman sila bibigyan ng Diyos ng baon. At sa bulgarang pahayag ng babae ay napapaisip na si Suchi kung maaasahan ba talaga ang taong ito, sapagkat wala man lang itong kagalang-galang tulad ng isang shaman na manlilinlang at manluluko. Matapos ang bayaran ay sinabihan na ni Miss He ang ating bidang pumasok sa loob dahil bababa na sila sa kanilang negosyo. Gayunpaman tinanong ni Suchi si Miss He kung bakit hindi nito isinuot ang Shrine Maiden na kasuotan nito. Sa tanong ay sumagot naman si Miss He ng pabalang kung saan hindi raw nito binayaran ang bayarin para sa pagpapalit ng costume. Dagdag niya pang bukod pa rito, upang harapin ang gayong maliliit na espiritu ay ang isang gohe lamang ay higit pa sa sapat. Iminungkahi naman ng ating bidang siguro ay dapat silang lumipat ng lugar gayong medyo masikip ang kanilang lugar na napili. Subalit dahil sa daldal ni Suchi ay agad na ito ni Miss He ipinasok sa loob habang sinasabing huwag na itong maingay, sabay iniutos niyang umupo ng mahigpit at wag gagalaw.
Dagdag niya pang utos kay Suchi na manatili lamang, ipinaliwanag niyang ito ay para sa pagpapalayas ng espiritu kaya ipagkatiwala na lamang nito sa kanyang ginagawa ang ilang sandali, ngunit habang pinagpapawisan ay tinanong ni Suchi kung sigurado ba talagang ayos lamang ito. Pagkatapos lagyan ng palamuti ay sumagot naman si Miss He na huwag na ang ating bida pang mag-alala sa kadahilanang malapit na rin itong matapos. Nang maisaayos na ang lahat ng preparasyon ay isinagawa na niya ang sunod na hakbang at ipinatong niya ang kanyang hawak na kakaibang bagay sa ulo ng ating bida sabay bumigkas siya ng mga mahiwagang salita. Muli niyang inulit ang pagbigkas sa kanyang sinasabi, at kasunod nun ay dinagdagan niya pa ito ng ilang salita para mas maging epektibo. Pagkatapos nun ay inalis na niya ang kanyang patpat sa ulo ni Suchi, sa kanyang ginawa ay tuluyan niyang nahila palabas sa katawan ng ating bida ang nilalang. Gayunpaman napansin ng ating bida na lumalaki ang halimaw dahilan upang labis niya itong ikabahala, subalit seryoso lamang naman ritong tumitig si Miss He gayong may tiwala siya sa kanyang kakayanan. Sa kabilang banda dahil si Suchi ang malapit sa halimaw ay ito ang agad ng nilalang inatake na labis ikinatakot ng ating bida kaya ginamit niya na lamang ang kanyang kamay para saligin ito, ngunit bago pa may masamang mangyari ay mabilis nang pumagitan si Miss He kung saan walang katakot-takot niyang hinarap ito. Bukod dyan ay hinanda niya rin ang kanyang itinatagong alas sabay muli niyang binigkas ang kanyang mga mahiwagang salita. Kasunod lang nito ay mabilis niya na ring binuksan ang isang lalagyang may lamang banal na tubig, kung saan gamit iyon ay dali-dali niya iyong isinaboy patungo sa espiritu habang patuloy siyang nagbibitaw ng mga mahiwagang salita. At sa kanya namang ginawa ay makikitang dahan-dahan nang naglalaho ang halimaw hanggang sa tuluyan na itong mawala na parang bula kasabay nun ay doon na rin nagwakas ang inuusal ni Miss He na tinatawag bilang rebirth mantra. Samantala napatanong si Suchi kung talaga bang tapos na iyon, ngunit tinanong rin naman ito ni Miss He kung wala ba itong tiwala sa kanya. Ipinaliwanag niyang ang kanyang pamilya ay matagal nang pinipigilan ang mga demonyo sa loob ng maraming henerasyon, at siya ang may pinakamahusay na talento sa kanyang mga kapantay. Matapos niyang bigyang linaw ang lahat ay inabot niya naman sa ating bida ang telepono nito, gumamit raw kasi ito ng dagdag na bote ng banal na tubig kung saan mas mahal iyon. At nang marinig ay agad ni Suchi iniabot ang kanyang telepono sabay sinabi niyang paano kung muli siyang multuhin, subalit habang kinukuha ang bayad ay ipinahayag niya namang huwag na itong mag-alala sa kadahilanang hindi naman ito ganun ka sobrang malas upang laging multuhin. Bukod dyan ay wala rin namang masyadong multo sa kanilang mundo. Gayunpaman balisang naisip ni Suchi na isa lamang kalokohan ang mga pinagsasasabi nito, at habang ibinabalik ni Miss He ang telepono ng ating bida at ipinapaalalang magbigay ng magandang review ay makikita sa buong paligid ang sobrang lalaking multo na nakatitig sa kanila na pare-pareho ang paulit-ulit na katanungan kung nakikita ba sila o hindi ng mga tao na nasa kanilang harapan. Kaya naman naisip ni Suchi na hindi rin sa kanya makakatulong si Miss He, duda rin siyang maging ang Shrine Maiden ay walang alam kung paano talaga gumagana ang exorcism. Napag-alaman niya ring tanging ang nakikita lamang nito ay ang ilan sa mga multo, at ang mga nakakakilabot na bagay na nakikita niya ay talagang wala itong kaalam-alam. Idinagdag niya pang walang ibang nakakakita ng mga multo dito, kaya naman sa nakakatakot na mundong gaya nito kung saan ang mga espiritu ay nasa lahat ng dako ang tanging maaasahan niya lamang ay ang kanyang sarili. Makalipas ang tanghali ay mabilis na rin sumapit ang kinahapunan, mula sa Classroom 3-5 bagaman may tumatawag sa ating bidang ngunit hindi naman niya iyon pinapansin. Dahil dyan ay si Zia Yusho na ang lumapit kung saan tinanong niya kung nakatulong ba rito si Miss He na palayasin ang masama. Sumagot naman ang ating bida ng positibo ngunit sa kaloob-looban niya ay labis siyang naiinis sapagkat ang kaya lamang nitong harapin ay isang mahihinang multo. Samantala nang napansin ni Zia Yusho na masama pa rin ang pakiramdam ng ating bida ay muli niya itong tinanong kung hindi ba ni Miss He ang masama na palayas gayong mas lalo lang itong naging matamlay. Subalit sa tanong ay muli lang ang ating bidang hindi tumugon dahil sa kanyang isip ay nadidismaya niyang ipinahayag na akala niya ligtas na siya, ngunit sa huli ay wala rin itong nagawa kaya hindi nakatakatakang hindi maganda ang kanyang timpla. Gayunpaman laking gulat nilang dalawa nang bigla na lamang lumitaw sa kanilang tabi ang isang lalaki at kinulit nito si Suchi kung saan sinasabi niyang hindi niya napagtanto na nandito pala ito, lumabas na ang lalaki ay nagngangalang Jin-kan na kamiyembro ng ating bida. Ipinahayag ni Jin-kan na nabalitaan niyang nabasted ito kaya naman nag-aalala siya para sa kalagayan nito,
ngunit tinanong naman ng ating bida kung kailangan ba talagang pumunta ito dito para lang doon. Dahil sa pagtataka ay dito na ipinaliwanag ni Jin-kan ang kanyang tunay na motibo kung saan mayroong gaganaping aktibidad para sa kanilang Karuta Club ngayon, kaya partikular na hiniling sa kanya ng kanilang coach na dalhin ito roon. Sa binitawang salita ni Jin-kan ay nagtaka si Zia Yusho rito gayong mayroon na naman ang mga itong aktibidad sabay tinanong niya si Suchi kung pupunta ba ito doon. Naisip naman ng ating bida na syempre kailangan niya sapagkat para sa kanya ay ang pagsunod sa orihinal na gawain ng host ang pinakamahusay na paraan upang manatiling buhay. Subalit dahil ang tagal ni Suchi magbigay ng kasagutan ay nainip na si Jin-kan kaya hinila na niya ito ng sapilitan sabay sabing pumunta na sila at huwag na itong magdalawang isip pa, at habang kinukumpirma ni Zia Yusho kung talaga nga bang pupunta ito ay pinapatigil naman ng ating bida si Jin-kan sa kanyang ginagawa. Matapos tigilan ni Jin-kan ang paghila ay naglakad na rin ang dalawa ng maayos. Subalit mula sa malayo ay nagtaka si Zia Yusho dahil hindi niya maisip na ganito ba talaga kainteresante ang Karuta Club. Sa kabilang banda nang marinig ni Miss Hee ang sinabi ng kanyang kaklase ay binigyan linaw niya ang katanungan nito, kung saan ipinaliwanag niyang tiyak na si Mr. Gu na siyang nagtatag ng Karuta Club ay isang henyong manlalaro na nanatili lamang sa clubroom nito hanggang sa kanyang kamatayan. Samantala labis na pinagpawisan si Zia Yusho matapos niyang malamang si Miss Hee pala ang kanyang katabi sabay tanong kung paano ito nakapunta rito. Makaraan ang ilang sandali pagdating nila sa labas ng teritoryo ng Karuta Club, habang naglalakat ang apat ay hindi makapaniwala naman si Zia Yusho na mayroong silid-tsaahan sa likuran ng kanilang paaralan. Hindi rin katagalan ay tuluyan na rin silang nakarating sa mismong sentro ng club kaya matapos buksan ni Jin-kan ang pinto ay agad niyang ibinalita sa kanilang coach na dinala na niya si Suchi, samantala ang ating bida naman ay mabilis humingi ng pasensya sa pagiging huli. At sa pagdating nila ay nagulat ang ilan na kanilang kamiyembro at ang ilan naman ay napangiti. Lumabas na ang nagtatag ng club na ito ay si Mr. Gu at doon sa sentro sa kabilang sulok ay makikita ang larawan nito. Sa kabilang banda, sa sinabi kanina ng ating bida ay tumugon naman ang kanilang coach na tama lamang ang pagdating nito. Agad na ipinakilala niya si Tian Ye na isa sa huling taon na nagtapos at isang pro sa kanilang Karuta Club, bukod dyan ay sasali rin ito sa isang profesional na laban sa loob ng ilang araw. Si Tian Ye ay mabilis namang nangamusta kay Suchi sabay sabing ikinagagalak niya itong makilala. Samantala, agad ring ipinakilala ng coach ang ating bida kung saan ito raw si Suchi na binabanggit niya rito noon at isa sa kanilang bagong miyembro na sumali ngayong taon. Matapos ang pakilalanan ay tinawag ng ating bidang senior si Tian Ye sabay sabing ikinagagalak niya itong makilala habang iniaabot ang kanyang palad upang makipagkamay. Nagpatuloy si Tabachoy sa paglalarawan kay Suchi kung saan ipinaliwanag niya kay Tian Ye na mula pa daw sa pagkabata ay naglalaro na si Suchi ng Karuta. Kaya naman ang kanyang mga kasanayan ay maaaring hindi kinakailangang mas masahol pa kaysa rito. At dahil bihira rin naman itong bumalik, kaya't nakiusap siyang bigyan nito ng ilang gabay ang kanilang junior. Nang marinig ni Tian Ye ang sinabi ng kanyang coach ay napagtanto niyang gusto lamang siya nitong makitang turuan ang kanilang junior sabay tanong habang may pilyong ngiti kung tama ba. Gayunpaman imbis na sumagot ay lumapit lamang ang coach kay Suchi at ibinulong niyang siguraduhin itong matatalo niya sa kanilang laban si Tian Ye. Ipinaliwanag niyang ang ungas na ito ay binugbog siya nang ito'y nagtapos ng walang anumang awa kaya napangiti na lamang ang ating bida ng mapait. Makaraan ang ilang sandali inanunsyo na ng kanilang coach ang sistema ng laro kung saan sa pagkakataong ito ay gagamit sila ng 100 Makata deck. Kaya naman magsisimula na ngayon ang 15 minutong bilang para sa pagsasaulo ng lahat. Matapos magpahayag ng coach ay agad na ring minimorya ni Suchi ang mga nilalaman ng baraha at kung ano ang mga katangian nito. Sa mga hindi nakakaalam, ang Karuta ay isang tradisyonal at mapagkompetensyang laro ng baraha kung saan iba't ibang kultural na background ng Karuta ang gumagamit ng iba't ibang tula at kanta. Ang patakaran ay katulad lang ng poetry slam. Kailangan lamang ng isang mambabasa magbasa ng unang kalahati ng isang taludtod, samantalang ang dalawang magkakompetensyang manlalaro ay kinakailangan namang magmadaling kuhanin ang baraha sa ikalawang kalahati ng taludtod. At sa pagkakataong ito ang lahat ng kanilang gagamiting baraha ay mula sa klasikong tula, na may 100 babasahing baraha at 100 ring baraha na kailangan nilang kuhanin dahil iyon ang sagot kung saan bawat isa ay naglalaman ng buong teksto at kalahating taludtod.
Ang larong ito ay isang sinaunang board game na sinusubukan ang kanilang memorya, reflex, at ang kanilang then physical strength. Makalipas ang 15 minuto ay natapos na rin si Tianye sa kanyang pagsasaulo ng mga baraha kaya ihinilira na niya ito ng nakataob sa sahig habang ipinapaalam sa kanilang coach na handa na siya. Hindi nagtagal ay maging si Suchi ay tapos na rin sa kanyang ginagawa kaya't agad niya na ring ipinaalam na handa na rin siya. Naisip ng ating bidang ang mga alaala ng orihinal na host tungkol sa mga alituntunin at mga talata ay nananatili pa rin sa kanyang isipan. Kaya naman napagtanto niyang ang muling pagkasilang ay tunay na mahiwaga. Bukod dyan para sa kanya, ang paglalaro ng mga baraha kasama ang mga normal na tao ang mas pinapaboran niya kaysa sa pagharap sa mga multo sa labas. Mula sa likod ay agad nang ipinahayag ng kanilang coach na magsisimula na sila kaya iniutos niyang makinig ang mga ito ng maayos. Kasunod nito ay inumpisahan na niya ang kanyang unang tanong at iyon ay kung paano daw kumakalat ang mga dolicho na umaabot sa gitna ng lambak. At nang marinig iyon ng ating bida ay agad niyang kinuha't ibinato ang tamang sagot. Ayon sa nakasaad, sasabihin niya sa matron na iaanunsyo niya na pupunta siya sa kanyang mga magulang. Bukod dyan ay maglalabas siya ng kanyang mga pribadong damit, at babanlawan niya ito. Ang tanong alin ang kailangang banlawan at alin ang hindi, ang sagot ay babalik siya para bisitahin ang kanyang mga magulang. Dahil sa ginawa ng ating bida ay inanunsyo ng kanilang coach na nangunguna na sa puntos si Suchi, habang sa kabila naman ay naisip ni Tianye na sobrang bilis ng reaksyon ng kanyang kalaban gayong tumugon agad ito pagkatapos lamang marinig ang kalahating taludtod. At mula doon sa mga manunood ay labis na namangha si Jin Kon sa ipinamalas na galing ng ating bida. Samantalang dahil walang kaalam-alam naman si Zia Yusho sa patakaran ng laro ay itinanong na niya kay Jin Kon kung paano sila nagdedesisyon ng mananalo. Hindi naman dito tumangging sumagot si Jin Kon at ipinaliwanag niyang ang unang pagbuo ng card ay mapupunta sa 0 ang panalo. At mula naman sa background agad na ring ipinahayag ng manbabasa ang sunod na tanong kaya muli ay pinaghanda niya ang dalawa, sabay tanong na paanong ang dakilang langit ay hindi nakikinig sa mga makatarungang salita. Matapos lamang magtanong ang mambabasa ay agad nang kumilos ang dalawa, subalit sa pagkakataong ito ay si Tianye naman ang nakauna sa ating bida dahilan upang ito ang makakuha ng puntos kaya ngayoy pantay na sila. Mabilis pinasundan ng tagapagsalita ang sunod na katanungan, at iyon ay lumilipad ang mga kwago gamit ang mga pakpak at tumitira, ngunit hindi na niya natapos pa ang kanyang mga salita dahil sa kalahatian pa lamang ay agaran ng kinuha ni Suchi ang tamang sagot kaya ngayoy lamang na siya sa puntos. Nagpatuloy ang kanilang mahusay na pagganap at nang dahil roon ay labis silang hinangaan ng kanilang mga kamiyembro, sinabi ng isa na si Suchi pati si Senior Tianye ay pantay ang laban. Makaraan ang ilang sandali ay umabot na ang puntos ng ating bida sa 23 habang ang kanya namang kalaban ay 18 lamang, kaya naman sa mga puntong ito ay pinagpapawisan na si Tianye habang kinakabahan. Subalit sa hindi inaasahang pangyayari ay may isang hindi pantaong boses ang kinupya ang tono ng pananalita ng club leader, iniutos ng nilalang na makinig sila ng maayos at ang susunod ay isang susi sabay sabing makinig ng mabuti. Itinanong niya kung kumusta ang gabi at sinabi niyang hindi pa hating gabi, nagliliyab ang sulo sa bakuran ng korte. Nang marinig ni Suchi ang katanungan na iyon habang inaabot ang tamang sagot ay nagtataka siya kung bakit tinawag ng kanilang coach ang baraha. Bukod dyan ay napatanong rin siya kung bakit hindi gumagalaw si Senior Tianye. Gayunpaman kukunin na sana niya ang baraha subalit kasabay nun ay nagsalita na rin ang kanilang tunay na coach para sa sunod na katanungan, kaya naman nagtaka siya kung bakit dalawang magkasunod agad na tawag ang binitawan nito, higit pa dyan ay bakit nito binasa ang dalawang magkaibang talata ng sunod-sunod. Nang dahil sa dalawang tanong, labis na naguluhan ang ating bida kaya naunahan na siya ni Tianye. Matapos iyon ay naisip ni Tianye na mukhang nagkamali ito, ngunit mabilis rin naman niyang binawi ang kanyang sinabi sapagkat nakita niyang malinaw na gumalaw ito bago pa matapos ni coach ang unang linya. Gayunpaman ay malaking katanungan rin para sa kanya kung bakit hindi pa rin ito kumilos matapos nun. Sa kabilang banda naman napamulagat ang mga mata ni Suchi sa gulat nang marinig niya ang paulit-ulit na sinasabi ng multo, dahilan upang dito na niya malamang mayroon palang multo sa silid na tinatawag ang baraha kaya hindi na raw siya magtataka na may dalawang magkasunod na tanong ang lumitaw ngayon lang. At sa kagagawa ng nilalang ay naguguluhan na siya kung ano na ang kanyang gagawin, gayong kapag ang baraha na sinabi ng multo ang kanyang nadampot ay talagang lagot na siya.
Sa kabilang banda agad na ring sinimula ng coach gayon rin ng halimaw ang sunod na katanungan at sa umpisa na paglabas ng salita sa kanilang bibig ay pareho nilang binigkas ang panimulang salita sabay iniligaw ng nilalang ang tanong, kaya naman dahil walang alam ang ating bida kung alin ang tunay na tao sa dalawa ay muli na naman siyang madaling naisahan ni Tianye. Nagpatuloy ang multo sa kanyang panglilito, dahilan upang patuloy lamang na makakuha si Tianye ng maraming puntos. At naulit pa iyon ng isang beses kung saan parang saling pusa na lang ang ating bida sa laro, kaya't sa isip-isip ni Tianye ay napapatanong na siya kung anong meron sa kanyang junior sapagkat pansin niyang natatakot na itong kumuha ng baraha. Sa kabilang banda kung nasaan nakatayo ang tunay na tagapagsalita katabi ang madayang halimaw na tuloy lamang ang panggagaya sa sinasabi nito, mula naman sa panig ng ating bida ay nagpapanik na ito kung ano ang dapat niyang gawin. At habang nakakakuha muli si Tianye ng panibagong puntos ay sa kaloob-looban naman ng ating bida ay sinasabi nitong hindi lang pareho ang tono at estilo ng pagsasalita ng multo gaya ni coach, kahit na ang direksyon kung saan ito nagmumula ay pareho rin mula sa likod niya. Kaya naman imposibleng sabihin sa pamamagitan ng pakikinig kung alin ang tao at alin ang isang multo, dahilan upang hindi siya makakuha ng baraha. Samantalang sa kabilang panig naman ay napatanong na si Zia Yusho matapos niya makita ang kinikilos ng kanyang kaibigan kung ano ang mali sapagkat biglang bumaba ang pagganap nito, tumugon naman si Jin Khan na baka biglang naalala nito na nabasted siya kahapon. Mula sa kabilang banda ay patuloy lamang ang pag-iisip ni Su Chi ng malalim kung saan mas gugustuhin pa raw niyang matalo kaysa malaman ng multo dahil magreresulta ito ng pagkawala ng kanyang buhay. Habang ang nilalang naman ay napapatanong na kung bakit hindi ang ating bida pumipili ng tile sabay tanong kung nakikita ba sila nito kaya naman labis siyang natuwa. Nang dahil sa sinabi ng halimaw ay mas lalong kinabahan si Su Chi at napatanong muli siya sa kawalan kung ano ba ang meron sa multong ito sabay sabing ano naman ang pakialam nito kung hindi siya kumuha ng tile, gayunpaman ay napag-isip-isip niya rin kung hindi siya kikilos ay mas lalo lamang siyang magiging kahina-hinala. Dumungaw siya ng pahagya sa kanyang likuran gayong kailangan niya raw munang makita kung ano ang nasa likod niya. Bukod dyan ay napagpasyahan niya ring maghintay sa susunod na laban na gumalaw si Tianye at sa kanya kukuhanin ang pagkakataong iyon upang lumingon sa kanyang likod nang sa gayon ay siya'y makasilip. Matapos ang round ay pinasundan na rin ng mambabasa ang susunod na tanong, at habang itinatapon ni Tianye ang tamang sagot ay agad na ring lumingon ang ating bida ayon sa kanyang plano. Sa kanyang ginawa ay labis siyang nagulat sa kanyang nakita, bumungad sa kanyang harapan ang nakakakilabot na pagmumuka ng halimaw na mas marami pa ang galamay kaysa sa pugita at marami ring mata na nakatingin sa kanya. Samantala dahil sa ikinilos ni Su Chi ay napag-alaman ng nilalang na nakikita siya nito kaya sumigaw siya ng malakas, dahilan upang labis na mabahala ang ating bida. Gayunpaman ay pilit pa rin niyang pinanatili ang kanyang kalmadong hitsura. Subalit kahit na gayon ay sinugod pa rin siya ng halimaw habang nakabuka ng malawak ang bibig at sinasabing kakainin niya ito. Ngunit sa isang iglap ay bigla siyang napahinto nang lumingon si Su Chi sa kanyang senior kung saan sinabi niyang napakagaling nito, kaya nalaman ng halimaw na hindi siya ng ating bida nakikita na labis niyang ikinadismaya. Nang marinig ni Tianye ang pambubola ni Su Chi ay napatahimik siya. Samantalang habang bumabalik ang multo sa kanina nitong kinatatayuan ay naisip ng ating bida na kung hindi siya kukuha ng baraha sa lalong madaling panahon na titiyak niyang makikita siya nito sa huli. Sa kabilang banda matapos lamang bumalik ng multo ay muli na naman itong ginaya ang panimulang salita ng mambabasa, kaya naman mabilis itong sinilip ni Su Chi para malaman ang totoong tao. Subalit dahil sa kanyang pamamaraan ay di hamak na mas malaki ang kalamangan ni Tianye gayong nakahanda na ito dahilan upang muli na naman siyang maunahan. Naisip ni Su Chi na kung makikita niya lang ang kanilang tagapagturo mula sa pagbuka ng bibig nito ay baka sakaling malaman pa niya kung alin ang pangungusap na binabasa ng tao. Sa kabilang panig sinabihan siya ni Tianye na mukha itong matamlay kaya tinanong niya kung kailangan ba nitong magpahinga. Ngunit tumugon naman ang ating bida na hindi na iyon kailangan pa dahil marahil hindi lang siya nakatulog kagabi ng maayos. Habang tumatayo ay sinabi niyang iinom lamang siya ng tubig para magising, matapos iyon ay magpapatuloy rin sila sa lalong madaling panahon. Maya-maya lang mula sa malayo at umiinom ng tubig, napatanong ang ating bida kung paano niya kaya mapapanood ang nagbabasa ng baraha sa simpleng pagtingin. At nang makita niya ang halimaw ay labis siyang nagalit sa kadahilanang patuloy pa rin ang pagtingin ng nilalang sa card array,
Subalit hindi nagtagal ay agad rin siyang nagkaroon ng magandang idea kung paano niya ito maiisahan. Kaya naman pagbalik niya sa kanyang pwesto ay iminungkahi niya sa kanyang senior na ano kaya't sumubok sila ng ibang paraan ng paglalaro. At nang marinig yun ni Tianye ay tinanong niya kung anong uri ng laro ang iminumungkahi nito. Kumuha ng isang baraha si Suchi sabay ipinaliwanag niyang sa natitirang 30 baraha, maaari silang magkompetensya sa pamamagitan ng blind drawing. Sa iminungkahing laro ng ating bida ay kinuha ni Tianye ang opinyon ng kanilang coach sa pamamagitan ng pagtatanong kung ayos lamang ba iyon, at nang marinig yun ng club leader ay tumugon ito na wala iyong problema para sa kanya. Samantala, nagtanong si Zia Yusho kay Miss Hee na ano ang blind drawing, kung isa ba itong drawing cards habang nakasuot ng takip sa mata. Sumagot naman si Miss Hee na hindi yun ganun gaya ng iniisip nito. Ipinaliwanag niyang ang blind drawing ay nangangailangan ng pagsasaulo ng nilalaman at mga posisyon ng lahat ng mga cards sapat lang. At sa sandaling magsimula na ang laro, hindi na nila maaaring tingnan ang baraha. Bukod dyan ay dapat ring pakinggan lang nila o panuurin ang mambabasa para kumuha ng mga baraha, kaya naman ito ay isang tunay na pagsubok ng kakayahan sa pag-iisip. Sa kabilang banda, pinahayag na ng coach sa dalawang manlalaro na magsisimula na ngayon ang pagsasaulo ng lahat sa loob lamang ng 10 minuto. Makaraan ang ilang sandali ay tuluyan na ring dumating ang takdang oras dahil upang i-anunsyo na ng coach na natapos na ang pagbibilang. Kaya naman inutusan na niya ang dalawa na humarap patalikod sa hanay ng baraha dahil magsisimula na sila. At nang marinig yun ng ating bida ay bigla siyang napangiti gayong naisip niyang kanya naman ang pagkakataong ito. Ilang sandali lang din ay kaagad na rin ang kanilang coach inumpisahan ang unang pagtatanong, habang nanggagaya pa rin ang halimaw sa kanyang panimulang salitang binibigkas at sabay nilang sinabi sa manlalaro na makinig ng maayos. Sa katanungan ng coach ay isang kalabasa na may mapait na dahon, samantalang sa halimaw naman ay patungkol sa isang plauta at sa isa pa. At nang marinig ni Suchi ang tanong bagaman hindi pa tapos magsalita ang mga ito ay kaagad na siyang pumihit patalikod sabay kuha ng tamang sagot, at naisip niyang sa pamamagitan lamang ng blind drawing ay matutukoy niya mula sa mga galaw ng labi ni coach kung aling pangungusap ang binabasa nito. Matapos ang unang laban ay agad na ring sinimulan ng dalawang mambabasa ang sunod na katanungan, at muli ay mabilis rin naman itong sinagutan ng ating bida. Nagpatuloy ang sunod na tanong ng coach at halimaw, gayon rin naman si Suchi ay patuloy rin ang pagganap ng mahusay habang iniisip na kailangan niyang iwaksi ang hinala ng multong iyon. Mula sa kabilang panig dahil sa ipinapamalas na galing ng ating bida ay namangha rito si Zia Yusho. Maging si Jin Khan ay hindi rin naiwasang magpahayag ng kanyang paghanga gayong tanda ni Suchi ang nilalaman at posisyon ng dosenang mga baraha sapagkat hindi biro ang hirap nun ngunit ang antas nito ay malinaw na higit pa doon. Samantala, napangiti ang ating bida sa kadahilanang sa usaping karuta, ang kanyang kalaban ay hindi kailanman magiging senior kung siya ang katapat, subalit sa mga puntong ito ay iniisip niya pa rin ang multong nakamasid sa kanyang bawat galaw. Makaraan lamang ang ilang sandali ay dumating na rin ang huling tanong kaya pinaghanda na ng coach ang dalawa. Matapos sabay na sabihin ng dalawang mambabasa na makinig sila ng maayos ay agad na rin ang coach nagtanong habang sinasabayan pa rin ng multo ang kanyang tono subalit iba lang ang sinasabi nito. Nang malaman ni Suchi na ito na ang huling baraha ay dali-dali siyang pumihit patalikod, at dahil natatangi lamang naman iyon sa sahig ay inunahan na niya ang kanyang kalaban at naisip niyang hanggat maiipanalo niya ang laban ay maaari siyang magretiro ng hindi nasasaktan. Sa kabutihang palad bago pa ni Tianye makuha ang huling puntos ay nagawa na niya itong itapon, kaya naman doon na rin nagtapos ang laban kung saan si Suchi ang itinanghal na panalo sa kanilang naging laban. Sa kabilang banda pinagpawisan si Tianye dahil naisip niyang ang mga kasanayan nito ay labis na nakahihigit sa kanya. Sabay ipinahayag niyang matagal-tagal na rin mula nang magkaroon siya ng isang masayang laban kaya pinuri niya ang ating bida sa husay nito. Samantala, ikinumento naman ni Zia Yusho na ang mga kasanayan ni Suchi ay medyo disente, at nang marinig iyon ni Jin Khan ay galit na galit niya itong tinanong kung ano ba ang sinasabi nitong medyo, ipinaliwanag niyang sa ganitong komplikadong ayos ng mga baraha ay hindi man lang si Suchi nakagawa ng kahit isang pagkakamali kaya hindi malabong isa itong genius sa larangan ng karuta. Mula naman doon sa panig ng ating bida na pagod, bigla siyang nagulat nang umimik ang halimaw kung saan sinabi nito na pagpasa sa tanglaw dahilan upang mapatanong siya kung ano ang sinasabi nito.
Gayunpaman agad rin siyang tumayo at nakipagkamay sa kanyang kalaban, habang nakikipagkamay ay ipinahayag ni Tianye na umaasa siyang muli itong makalaro sa susunod nilang laban na mabilis tinanggap ng ating bida. Hindi rin nagtagal ay masasayang nagsipaglapitan na rin sa kanya ang kanyang mga kasamahan at kamiyembro, kasunod nito agad ipinahayag ni Xia Yusho kay Suchi na idolo niya ito habang ang ilan naman ay sinasabing napakagaling nito kaya nagpasalamat siya sa lahat. Sa mga sandaling iyon ay muli ni Suchi pasimpleng sinilip ang nilalang, at doon ay nakita niyang dahan-dahan na itong nagliliwanag kung saan mula sa gitna ay nabubuo ang imahe ni Mr. Gu na siyang founder ng Karuta Club. Hindi rin nagtagal habang sinasabihan ng coach ang ating bida na talagang hindi siya nito binigo ay tuluyan na ring ganap na bumalik ang tunay na hitsura ng multong kaluluwa ni Mr. Gu. Matapos iyon ay muling lumingon ang Found sa huling sandali bago siya ganap na higupin ng isang libro. Kampante na siyang ipasa ang sulong dahil mayroon ng kahalili ang kanyang tinatag na club. Mabilis na ring lumipas ang ilang oras, doon rin sa silid ng Karuta Club ay naiwan na lamang mag-isa ang ating bida kaharap ang libro na pamana ng tagapagtatag habang iniisip na talagang ang wala na ang multong mambabasa ng baraha, kung saan iniwan nito ang bagay na nasa kanyang harapan. Bukod pa dyan ay naisip niya ring hindi gaya ng multong pinawi ni Missy kanina, ang pagkawala nito ay partikular na tahimik, kaya't nagtaka siya kung si Mr. Gu ba iyon at dahil sa kanyang pagmamahal sa Karuta ay nakamit nito ang kaliwanagan dahilan upang mapatanong siya kung kanya ba itong natulungan sa kaligtasan nito. Subalit hindi niya pa rin makuha ang tunay na kasagutan, kaya naman hinipo niya na lamang ang librong iniwan nito habang iniisip na napakarami pa sa mundong ito na hindi niya pa alam at di rin magtatagal ay maiintindihan niya rin ito ng dahan-dahan. Gayunpaman sa hindi inaasahang pangyayari ay labis siyang nagulat matapos niyang hawakan ang libro sabay napatanong siya kung ano ang nangyayari. Samantalang sa pilitan namang kusang pumasok sa kanyang ulo ang kakaibang liwanag dahilan upang makaramdam siya ng matinding pananakit ng ulo. Nagpatuloy ang sakit na iyon kaya kanyang itong ipinagtaka kung ano ang nangyayari, ngunit hindi rin nagtagal ay lumino na rin sa kanya ang lahat. Habang nakapikit at sinusuri ang mga nasa paligid ay nagtaka siya gayong bagaman nakasarado ang kanyang mga mata ay mayroon siyang nakikita. Mula sa kanyang kinatatayuan ay malinaw niyang nailalarawan ang pader ng Karuta Club, pati na rin ang bubong sa labas nito. Agad siyang naglakad-lakad sa paligid ng nakapikit habang manghang-mangha sa bago niyang kasanayan, dito niya tuluyang napagtanto na talagang ang totoong nakikita niya ang kanyang paligid. Patuloy siyang naglakad at maging ang buong campus ay malinaw niya ring nakikita, ngunit hindi rin nagtagal ay tumigil siya sa isang partikular na lugar kung saan niya una natagpuan ang mga bagay pang exorcism sa mga normal na multo, at mula sa lugar na ito ay nakita niya ang nagliliwanag na puno na nagpapukaw ng kanyang pansin. Kaya naman iminulat na niya ang kanyang mga mata, at habang sa baba naman ng puno ay mapapansin ang matinding liwanag sa parteng ito dahilan upang mas lalong maingganyo ang ating bidang alamin iyon. Pabahagya siyang napatakip ng kanyang mata dulot ng matingkad na liwanag, subalit hindi rin nagtagal ay nawala na rin iyon kasabay nun ay bumungad sa kanyang harapan ang isang bagay na nakatayo sa ilalim ng puno. Kaya naman nagtaka ang ating bida kung bakit mayroong maliit ditong dambana, gayunpaman napatanong siya kung nangangahulugan ba itong namarkahan niya ang lugar na ito. At habang naglalakad paalis ay napaisip siyang kung may kakayahan lamang siyang lagyan ng buong lungsod tulad nito, nakasisiguro siyang kaya niyang pumunta kahit saan man niya gusto. At patungkol naman sa mga halimaw na kanyang nakakasalamuha, ngayon ay kampante na siya na hindi na niya kailangan pang mangamba kung malalaman siya ng mga ito. Sa kabilang banda naman mula sa templong nagngangalang Eugene Temple, ipinahayag ng isang tao sa monghe na nagngangalang Abot na ayon sa libro ay sinasabi nitong kapag ang mga multo at espiritu ay naliwanagan, sila ay mag-iiwan ng isang bagay ng pag-aayos subalit napatanong siya kung bakit wala pa siya nitong nakikita. Nang marinig iyon ay hindi naman ritong tumangging sumagot ang matanda, kaya sinimulan niya na rin ang kanyang paglilinaw kung saan ipinaliwanag niyang ang tanging nakatadhana lamang upang maliwanagan ng mga multo at espiritu ang siyang maaaring masulyapan ang mga bagay na ito ng pag-aayos. Gayunpaman ay muli itong tinanong ng kanyang kasama kung maaari niya bang subukang paliwanagan ang mga multo at espiritu. Subalit hindi na yun sinagot ng matanda bagkus ay tinawag niya lamang ang pangalan nito bilang EQ sabay ipinayo niyang huwag nitong maliitin ang usaping iyon. Para sa mga monghe, ang enlightenment ay nakakatulong ng lubos sa kanila upang maging Buddha, samantalang kapag nabigo ang mga ito ay magigi silang demonyo.
At tungkol naman sa mga nabigong multo na ma-enlighten, sila ay tiyak na mapapahamak o magdurusa. Matapos ang kaganapan sa templo ay agad na ring bumalik ang eksena sa ating bida na masayang-masaya. Naisip niyang gamit ang klasikong tula ay nakakalakad siya sa lungsod nang nakapikit ang kanyang mga mata. Habang naglalakad ng nakapikit at sinusuri ang paligid gamit ang bago niyang kasanayan, kaya pala hindi na siya nababahala sa mga multo ay dahil malinaw na niya itong nalalaman kung alin ang tao at alin ang hindi, at higit sa lahat ay hindi na niya rin kailangan pang tingnan ang mga nakakatakot nilang pagmumukha. Nagpatuloy ang kanyang ginagawa gayon rin ang pagmumuni-muni kung saan ang mundo raw ito ay binubuo ng linya. Bukod pa dyan ay napag-alaman niya ring ang gray mist ay ang pamantayan ng mga tao at mga bagay, samantalang ang black mist naman ay isang multo. Bukod dyan ay napag-isip-isip niya ring kailangan niya munang maglakad sa lungsod na ito na puno ng mga multo, upang maitayo ang buong lungsod sa kanyang isipan. Dahil kung hindi niya iyon gagawin, hindi niya makikita ang mga lugar na hindi niya pa napupuntahan kaya naman tiyak malaking problema ito. Makalipas lamang ang ilang sandali ay napagpasyahan na niyang itigil ang kanyang ginagawa at umuwi muna sa bahay para doon ay magplano ng maayos. Subalit dahil sa kanyang ginawa ay muli na naman siyang nakakita ng pangit na nilalang dahilan upang labis niya itong ikagulat. Mula sa kanyang unahan ay nasaksihan niya ang dambuhalang nilalang na kinakain ang kapwa nito multo, kaya naman nalaman rin ni Suchi na ang mga multong ito ay binibiktima din ng isa't isa. Habang naglalakad siya sa harapan ng malaking nilalang na parang walang pakialam, sa kaloob-looban niya ay labis ang nararamdaman niyang pangamba kaya naman sa isip-isip nito ay kailangan niyang magmadaling tumawid para maiwasang mapukaw ang pansin nito. Sapagkat kapag siya ay natuklasan, pareho lamang ang kanyang magiging kapalaran gaya ng multo na kinain nito kanina, determinado siyang maligtas, at humanap ng posibleng paraan upang mabuhay sa mundong punong-puno ng mandaragit.